Hindi negosyo ang simbahan at huwag na huwag nating gagawing negosyo ang simbahan. Minsan po nag-offering ang church. Sabi ko, ba't ganito lang ang offering ng church? Ang liit-liit. Alam mo, I really signed a check. I put 100,000 pesos kasi hindi ako makapaniwala na tayo na andito. Sabi mo, yak, ikaw nag-offering? Ang liit ng offering? Kaya naman. Ikaw ba yung nag-offering na yon? Naintindihan nyo ba yon? I tell this to people, sabi ko, yak, kayo yung nag-offering nun. Ang liit-liit. Hindi ka tanggap-tanggap sa akin. So ito yung nangyayari kapag ang ministry ay ginawa nating profession and not a vocation. Ano nga ba itong vocation? Well, vocation is a higher and a deeper calling, no? Ang vocation kasi is doing service or giving service to humanity or to others without expecting something in return, especially monetary return. Because when we do our vocation, it satisfies us, it satisfies our soul, no? It gives us, this sense of completion na para bang nagawa mo na yung purpose mo when you are doing this because you are doing these things out of love. While your profession is somewhat similar, however, at the end of the day, you are expecting a monetary return. Kasi nga, di ba, it's your profession, no? You are a professional in that field. If you're a professional, let's say, teacher, a professional engineer, o kung ano man yung profession mo ngayon, that is for your monetary gains. Kung talagang pera ang measurement, kung gaano ka, let's say, blessed or successful ang isang ministry, tingnan niyo si Jesus, no? During the time of Jesus, was he rich? Di ba hindi? No? Yung mga apostoles niya, when they were doing their ministry, were they like, actively asking people to give them money? Di ba hindi? But they were surviving, no? Yung ministry na nagso-survive kasi may mga supporters sila na nagdo-donate along the way. And yung mga donation na binibigay sa kanila, freely given, no? Bukas sa puso. Hindi sila nagsiset ng kung anumang amount na dapat ganito malaki ibigay nyo, hindi, no? Kasi nga, you are a community, no? You support your ministers by donating or giving what you can afford, no? Sharing what you can afford to them nang sa ganun, makapagpatuloy sila sa kanilang ministry. But eto take note, hindi nila ginagawang negosyo yung ministry nila. In fact, the Apostle Paul, no? He is actually a tent maker. So, ibig sabihin, he is doing his ministry while doing his own business. May means and ways siya kung papaano kumita ng pera nang hindi umaasa sa kanyang ministry. Kasi nga, the ministry is supposed to be a vocation. You do it out of love because that is your purpose being a minister and not because you want monetary gains from it. Nasa Biblia naman talaga na kailangan natin tulungan ng ating mga ministro, ating mga pare, ang ating mga pastor. Kailangan talaga yun. However, hindi natin dapat pinipilit o mina-mindset yung mga membro natin na dapat talaga kayo magbigay ng ganito kalaki. Kasi, di ba, yung nasa video kasi, nakakatakot. It's because parang hinihiya pa niya yung mga tao na nagdo-donate ng, alam niyo yun, maliliit na halaga lamang. Diba? Yes, good for you if you can afford to donate like 100,000 pesos. Well, okay yan. Pero, diba, how about others na hindi man lang nga umaabot sa 10,000 yung sinasahod buwan-buwan? Kaya let's think about this and let us be very sensitive about this topic, dear brothers and sisters, no? Because the ministry is not supposed to make us rich. Okay? We are asking donations from the people supporting us so that the ministry will continue and not die. However, this should not be a waste and means na sa ganun kumita tayo ng malaking pera. Hindi negosyo ang simbahan at huwag na huwag nating gagawing negosyo ang simbahan. In the Catholic tradition, kapag binibenta ng mga pare or ng mga obispo yung mga sacraments, we call that simony and that is a sin, no? Huwag nating ibenta yung ministry. Huwag natin gawing negosyo yung ministry kasi nasa Bible din, no? Kasi yung mga bayarang pastol, kapag dumating na yung problema, kapag dumating na yung lobo, iiwan nila yung mga inaalagaan nilang mga tupa. Kasi nga, hindi naman yun sa kanila and they are not concerned about their flock because they are only paid. So dear brothers and sisters, let us ponder on that. This has been Bishop Joseph Lagumbay from the Catholic Universalist Church saying Namaste. God bless everyone.